Ang CALDA started with 5 federations na nag-form. Federation from Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, and sa may Cagayan Valley. Isang grupo na nabuo na may puso, pagkakaibigan, tiwala sa isa't isa. Kasi nanggaling kami sa iba't ibang grupo, nanggaling kami sa iba't ibang lugar, but still, mayaman ka, mahirap ka, may impluwensya ka, may trabaho ka, wala kang trabaho, nagkaroon dito ng bindings because of one advocacy. Nag-mold ang isang Arangkada Riders Alliance dahil may puso. Isa lang talaga na pinaka-aim ng samahan na to, kaya binuo to, is for welfare ng mga motorcycle riders. Magkaroon ng pagkakaisa, gusto namin magturo, gusto namin ituro sa kanila ang pagiging responsible rider. At siguro sabihin na natin, magkaroon ng kaganapan o mapakita sa lahat na tayong mga rider, na kaming mga rider, hindi po kami pasaway sa kalsada. Yung isa sa advocacy kasi na talagang gusto kong itulak is yung baguhin ang imahe ng mga nagmomotorsiklo. Dahil pag sinabi mong nagmomotorsiklo, ang isip kagad, mentality kagad ng mga Pilipino, pasaway. Ibig sabihin, naiinis sila sa atin. Kasi nga, ang sabi nga nila, kung ano ang tingin sa isang rider na pasaway, ganun na rin ang tingin niya sa lahat ng nagmomotorsiklo. So yun yung gusto po naming baguhin. Isa po yun sa advocacy ko po na maiba naman ang paningin ng mga tao sa mga nagmomotorsiklo. Nagkaroon din kami ng mga programa katulad ng mga Operation Blood Brothers na nangangailangan ng dugo. Nagkaroon din kami ng mga sinasabi natin pagtuturo. Tinuro natin sa kanila yung kung paano maging responsible riders. Tinuro din namin sa kanila kung ano yung tamang pagmumotor, tamang disiplina sa pagmumotor, at the same time, itinuro din natin sa kanila karapatan natin bilang mga rider dito. Mga challenges na inabot natin, napakarami. Dahil hindi siyempre yung pananaligsa. Sinasabi pang politika lang daw to. Naamin namang napaglabanan at napapatunayan sa kanila na yung mga sinasabi nilang yon, hindi naman kami ganon. Isa pa naging challenge sa amin, nung panahon na plano nilang i-implementa sa Quezon City, yung Plaka Test. Dito nakita kung paano nagkaisa ang mga riders. Kailangan namin magpunta sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para lamang magturo nitong responsible riding na to. Pinakamalaking achievement namin dahil nagawa namin maituro sa mga kapwa namin mananakay na tayong mga rider, may mga silbi po tayo. Hindi po tayo yung tinatawag na mga pasaway. So sa mga ambisyon din natin sa mga motorcycle dealers, na mabigyan kami ng pagkakataon o kaya makapagawa ng mga CD o anuman na parang maituro sa mga bagong magmumotor. Since we are handling and cater the riders' welfare, gusto namin ng grupo namin na yung bawat riders ay magkaroon ng insurance, kasi napakadelikado talaga ang pagmumotor Unlike yung mga cage, yung mga cars. This is first time. Very first time na magkakaroon ng isang TV show ang mga riders. Instead of we need to travel from different places to spread the advocacy, ganon kaganda ang oportunidad na binigay sa amin. Lalo pang mapapalawak, hindi lang sa loob ng bansa, kundi sa labas din. Well, syempre, isang napakalaking oportunidad, pribilehiyo, pagkakataon na binigay sa amin ni Kuya Daniel dito sa UNTV, nabigyan tayo ng isang napakagandang programang magbibigay ng impormasyon at maghahatid ng magandang balita sa buong riding community. Kuya Daniel, thank you so much for giving us this wonderful program. Isang oportunidad na talagang tatanawin naming malaking utang na loob sa larangan ng mga nagmomotor.
kay Kuya Daniel ang aming pasasalamat sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon at sisiguraduhin po namin na hindi po kayo mapapahiya.